Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, more or less, 50 to 60 billion dollars na po ang iniestimang damage na naidudulot ng kasalukuyan at patuloy na naglalagablab na wildfire sa Los Angeles, California area, at ito'y inaasahan na tataas pa. Sadly, from 5 naging 10, and kaninang umaga ang pinaka-latest kohong nakuhang balita ay ang death count or death toll ay 11 na. Now, in-interview ang isang tao na natupok din ang kanyang bahay, at nung siya ay in-interview, ang sabi niya ay kailangang magkaisa tayo at gumawa tayong sama-sama. We must all work together. Particularly, sinabi niya, kahit ikaw ay isa pang Republican or Democrat, ikaw man ay liberal or conservative, ikaw man ay mayaman o mahirap, religious or hindi, we must all work together. Dahil hindi daw tatanungin ng apoy kung Democrat ka ba o Republican bago niya tupukin ang iyong tahanan. So yes, katotohanan na ang isang komunidad na humaharap sa isang matindi at dakilang trahedya ay kinakailangang magkaisa at gumawang sama-sama. At yes, maaaring meron silang differences, and maaaring ito'y time na iset aside ang differences, and they must work together as a community facing a great tragedy. Pero how much more sa atin bilang mga mananampalataya? Hindi lamang tayo isang komunidad, kung hindi sabi ng salita ng Diyos, tayo ay isang katawan, na tayo ay isang iglesia. How much more as believers, as members of this church particularly, we must be committed and united in worshiping God and accomplishing our mission as a church, as believers, as disciples of the Lord Jesus Christ. At dito tutumbukin ni Apostol Pablo ang katotohanan as we will go further sa ating pag-aaral na mga mananampalataya, yes, do iba-iba, may iba't ibang kakayahan na ibinigay, may iba't ibang kaloob na ibinigay ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay iisang katawan at kinakailangang magkaisa upang magawa ang kalooban ng Diyos. Again, ang title ng ating pag-aaral ay Living as a Living Sacrifice. Sinimulan na natin ito last Sunday or 3 Sundays ago actually, at tayo ho ay magpapatuloy. And the message na gusto kong ihatid ngayong umaga ay ito: we are saved and called to a self-sacrificing service to God. And this must be done in genuine humility in the context of the church. Tayo ay iniligtas at tinawag sa isang sariling pagsasakripisyong paglilingkod sa Diyos. At ito ay kinakailangang gawin sa makatotohanan na pagpapakumbaba at sa konteksto ng iglesia. So tayo ho muna ay manalangin, hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon sa atin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, patuloy kami ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Hindi ka ba rin kami, Panginoon, matapos-tapos na magpasalamat sa nakaraang taon na 2024. At gayon din, Panginoon, kami pa rin ay umaasa na kung paano ikaw ay soberanong kumilos, gumawa, nag-ingat, nagprotekta, nagpagaling, nagkaloob ng mga pangangailangan last year. Ganon din naman, O Diyos. Alam namin na hawak mo ang taon na ito at maging ang mga sumusunod pa. At dalangin ko po, tulungan mo kami na patuloy na magawa, O Diyos, ang siyang nararapat naming pagsamba, nararapat naming paglilingkod. Kami na mga tumanggap na napakarami mong kahabagan sa pamamagitan ng kaligtasan na ibinigay mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Na tunay nga maialay namin ang mga sarili namin sa iyo bilang haing buhay, sang-ayon sa sinabi mo sa iyong salita. Gabayan, tulungan, ingatan mo kami sa pag-aaral namin. At muli, O Diyos, mahabag ka sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. At sa mga mananampalataya na, nawa patuloy kaming mahamon sa pagmamahal sa iyo at sa paglilingkod sa iyo at sa isa't isa. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Well, magbalik-aral ho tayo sa ilang mga bagay na natalakay na natin. Nasa talakay natin ng verse number 1, which is a very familiar passage po sa marami. Ang sabi ni Pablo, I beseech you therefore by the mercies of God. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. At itong pakikiusap niya na ito ay nakatungtong pagkatapos niyang idiniscuss ang napakadaming detalye at napakagagandang mga bagay patungkol sa kaligtasan mula sa chapter 1 hanggang chapter 11. At dahil sa mga kahabagan ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos, ano ang pakiusap ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya? That ye present your bodies a living sacrifice. Ipresenta, ialay, kusang ibigay ang sarili bilang haing buhay. And again, that's a contrast sa Old Testament economy na ang mga hain ay patay na hayop na susunugin. At ngayon naman, dahil dumating na si Kristo at hindi na kailangan ng mga hayop na magtitigis ng dugo dahil minsan nang inalay si Jesus, ang mga na kay Jesus ay kinakailangang ialay ang mga sarili bilang haing buhay. At ang sabi ni Apostol Pablo, anong katangian? A sacrifice holy, separated, and then also acceptable. Ibig sabihin, pleasing. Ito ay pasado sa mga standard, and which is your reasonable service, or sa ibang translation, this is just the logical service. Ito lang yung tama. Ito lang yung wasto. Dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang tamang tugon ng Kristiyano ay ang pag-aalay ng buong sarili. Therefore, if we are not doing that, if we are offering to God less than that, ay hindi yun ang marapat at tamang paglilingkod. Ang hindi man ng bagong tipan is a total submission and dedication of ourselves to God. Now, ano ang itsura niyan? Ano daw ang dapat gawin? Total submission and dedication ng ating mga sarili sa Panginoon dahil sa ginawang pagliligtas ni Kristo. Sa verse number 2, ano naman daw ang hindi natin dapat gawin? Verse 2, and be not conformed to this world. Hindi daw tayo dapat umayon sa sanglibutang ito. And as we have commented 2 Sundays ago, this is totally the opposite ng ginagawa ng maraming mga churches ngayon. They're trying to be like the world in service to God. So ito ay maling-mali at kontra sa salita ng Diyos. Be not conformed to this world, and that is the worldly system na ayaw sa Diyos. Sa makasalanang sanlibutan na rebelde laban sa Panginoon. Well, ano daw ang dapat nating gawin? But rather than being conformed to the world, ang dapat nating gawin is to be transformed. Tayo ay magkaroon ng pagbabago, metamorphosis. Doon galing yung salita na yun. Nagkaroon ng pagbabago, and what will be that change? It's not merely outward change, it's not merely behavioral change, but it's primarily the change of the mind, pagbabago ng kaisipan. Ang sabi ni Pablo, we must be transformed by the renewing of our minds. Ang pangunahing labanang espiritual. Ang pangunahing labanang espiritual ay hindi pisikal. Ang pangunahing labanang espiritual ay may kinalaman sa kaisipan, may kinalaman sa idea. That's why, if you remember, binasa natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, for our warfare, sabi ni Pablo, is not according to the flesh, but it's the pulling down of strongholds. And what is the strongholds? Kundi ito yung mga ideas, mga thinking na laban sa Panginoon. So ang ating una at pangunahing labanan ay may kinalaman sa mga kaisipan. At ito daw pagbabago at pagkakaroon ng pagbabago ng kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay magdudulot sa atin upang mag-mature. Mag-mature particularly sa aspeto ng discernment para ma-discern natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, that ye may prove, that ye may be able to test, para masubok, para matesting ninyo mga kapatid, what is that good and acceptable and perfect will of God.
Muli, maraming mga tao nagpapakilala ang mga Kristiyano at seemingly ay masyadong misteryoso ang kalooban ng ano ba ang will ni God sa buhay ko? Ano ba ang will ni God? Well, isa ito sa mga pangunahin at malino na paraan na sinabi ng salita ng Diyos for us to know, for us to discern the will of God, ay kailangan magkaroon ng pagbabago ng kaisipan, and that is through the Word of God. Salita ng Diyos na patuloy nating tinatanggap, patuloy na binabasa, pinag-aaralan, pinagbubulayan, kinakabisa, at ang salita ng Diyos na ito ang gagabay sa atin na magbibigay liwanag sa atin for us to discern what is God's will. Muli, hindi alam ni Brother Paul ang lahat ng bagay at hindi niyo laging kasama si Brother Paul o sino man sa mga deacons at mga kapatiran natin dito sa church. There will be a time that you will be faced with choices and you will need to make a decision. Darating ang time sa inyong mga senior high schools na graduate kayo at mamimili kayo kung anong kurso. And you will need discernment. Darating ang time, pag-graduate nyo siguro ng college, kung hindi man, mag-ahanap kayo ng trabaho and you will need discernment. At darating ang time, ang isang binata ay magkakaroon ng desire na mag-start na at nang magkaroon ng asawa, and you will need discernment. Sa dami-dami ba naman ng babae dito sa mundo? Bakit ba ako nalilito sa tatlo? Well, you will need discernment. Paano? By the renewing of our minds, and that is through the Word of God. Sabi nga ng writer ng Hebrews, sa Hebrews chapter 5 verse 12, sabi niya sa mga Kristiyanong Hudyo na ito, dapat kayo ay mature na. Ang sabi niya, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Dapat kayo'y kumakain ng karne. Dapat nga tagapagturo na kayo. Bakit ngayon kayo'y dumedede pa rin? Bakit gatas pa rin? Verse 13 ang sabi, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Anong itsura ba nung mature na? Anong isa sa mga katangian ng isang mature? But strong meat belongeth to them that are full of age. Sino yun? Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So isa sa mga mark ng mature, na nagmamature na Kristiyano is that growth in discernment. Na siya ay kaya niyang tingnan ang mga sitwasyon at kaya niyang timbaknin sa liwanag ng salita ng Diyos. Alin ba ang mabuti dito? Alin ba ang kalooban ng Diyos dito? Alin ba ang makakaluwalhati sa Diyos dito? So yun ang gusto at kalooban ng Panginoon sa atin. By the renewing of our minds, we will grow in discernment as how we offer ourselves as living sacrifices to God. So how do we do this practically? How do we live this out? To be living sacrifices, to render to God our reasonable or logical service. At ang sagot ho dyan na binigay ni Pablo sa next verses, verse 3, 4, 5, at sa mga sumusunod, there must be a sober estimation and faithful assessment of our gifts and use them to serve one another in the context of the church. So itong pagbibigay ng ating sarili sa Diyos bilang mga haing buhay ay hindi ito gagawin sa konteksto ng, well, basta it's just me and Jesus. Pag tinuloy-tuloy mo yung basa, it's you with all other believers sa konteksto ng lokal na iglesia. As we have said noong nakaraan, being part of a church or a religious denomination ay hindi prerequisite para maligtas. Sana ho maliwanag yun. Hindi kailangan ng membership sa isang partikular na relihiyon para maligtas ang isang tao. Ang tanging daan patungo sa Ama ay ang ating Panginoong Hesukristo at hiwalay sa Kanya, walang makakarating sa Ama. Pero ito ang ating sinasabi, being a part of a church is a prerequisite
to live a faithful Christian life. Hindi mo kailangan ng church, local church particularly or denomination para ikaw ay maging Kristiyano. Pero kung gusto mo, sang-ayon sa salita ng Diyos na maging isang tapat at tunay na Kristiyano, isang tapat na Kristiyano, hindi mo pwedeng ihiwalay ang sarili mo sa komunidad ng isang lokal na iglesia. At ito ang malinaw sa sulat ni Apostol Pablo. In faithfully living the Christian life as a living sacrifice in the context of the church, merong tatlong katotohanan o tatlong bagay na dapat nating gawin that we must give serious attention. Number one, there must be a sober consideration of our gifts. Number two, there must be a serious consideration of our diversity. And then number three, there must be a solemn consideration of our unity. So, bigyan dapat ng seryosong konsiderasyon ang mga kaloob ng Diyos sa atin. Bigyan din dapat natin ng matinding konsiderasyon ang pagkakaiba-iba natin. And then, kailangan nating mataimtim na bigyan ng konsiderasyon ang pagkakaisa natin. So, last Sunday, tinapos ho natin yung point number 1. A sober consideration of our gifts. Verse number 3. Ang sabi ni Pablo, "For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think." Isang kamanghamanghang bagay that the forefront ng kaisipan ni Pablo nung pagkasabi niya to offer ourselves as a living sacrifice, pagkasabi niya to have our minds renewed and be not like the world, ang ibinigay niya ay itong kauna-unahang problema na kailangan bigyang pansin ay ang problema ng kayabangan. The problem of pride. Sabi ni Pablo, not to think of himself, what? More highly than he ought to think. Nahandoon ang danger na maging sa mga mananampalataya ay magkaroon tayo ng overestimation. Masyadong pogi ang tingin sa sarili. Masyadong mahusay. Masyadong gifted. Masyadong big shot ang tingin sa kanyang sarili. Napakalaking problema ng kayabangan sa personal na buhay ng mga mananampalataya at maging sa buong iglesia. Just read 1 Corinthians. Ang daming problema sa Korinto dahil sa kayabangan. 1 Corinthians, maging din sa 2 Corinthians, maging sa Philippians. Again, napakadaming problema ang dinudulot ng kayabangan. Pride is often the root cause of many problems in the church. Many problems between husbands and wives. Many problems sa pamilya. Ang madalas na kinag-uugatan nito ay ang kayabangan. At kung hindi tayo magiging maingat at hindi tayo magiging mapagbantay, ang madayang kayabangan ay pwedeng pumasok sa loob ng iglesia, maging sa buhay ng pastor o sa buhay ng mga naglilingkod sa church, at ito'y magsimulang magwasak sa atin. As we were reminded sa Proverbs 16:18, ang sabi, "Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall." So ito muna ang binigyang pansin ni Pablo. Not to think more highly than he ought to think. Sabi ng isang Bible commentary, pinoint out niya na ang mga mananampalataya sa Rome is maybe more susceptible sa problema ng pride. Why? By being Roman citizens. Walang iniwan yan sa panahon ngayon siguro kapag sinabing, ako'y dual citizen. Dual citizen daw. Anong senior citizen at saka Filipino citizen? Dual citizen. Well, iba, pag meron kang ibang citizenship ay mataas ang tingin, at lalo na nung panahon na yun. Kapag ikaw ay Roman citizen, again, the Roman Empire ay sinakop ang known world nung time na yun. And if you were a Roman citizen, lalo na kung ikaw ay born free, mataas ang tingin ng iba sa iyo, at maaaring mataas din ang tingin mo sa iyong sarili kumpara sa iba.
At ito ay binigyang pansin agad ni Pablo sa mga Kristiyano doon sa Roma. Huwag maging mataas ang tingin natin. Huwag maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili, that you will think na you're of a higher status bilang Kristiyano sa ibang mga Kristiyano, or a more elite Christian kaysa ibang mga Kristiyano. Hindi ko maalala kung sino yung kausap ko, pero pinag-uusapan namin yung pagdating sa mga churches, anong pagkakaiba ng Baptist Church. At isa sa mga pagkakaiba ng mga Baptist churches, we believe in the autonomy, well, we're supposed to be believing in the autonomy of the local church. Na ibig sabihin ng bawat local church is an autonomous church na hindi ito napapailalim sa ibang church. Wala tayong hierarchy ng mga pastor o hierarchy ng mga churches. Hindi mas mataas yung pastor ng church sa Maynila na may 2,000 miyembro sa pastor na nasa probinsya na may 20 miyembro. Hindi mas mataas yung church sa Maynila. It's the same church. They are the same pastor. Hindi mas mataas yung iba kaysa sa iba. So muli, maaaring magkaroon ng sense of pride. Kami ay nasa Rome, kami ay nasa sentro. So again, kailangang bantayan ng sarili mula sa kayabangan. Not to think of himself more highly than he ought to think. Now, gusto kong bantayan natin at pansinin, ang sabi ni Pablo, than he ought to think. Merong tamang kaisipan. Gusto kong magbigay babala rin naman sa maaaring false humility na maaaring magkaroon sa ibang mga mananampalataya na wala akong kwenta, ako'y alikubok lang, ako'y uod lamang. Well, hindi ka ba nilalang sa wangis ng Diyos? Hindi ka ba inampon sa pamilya ng Panginoon at ngayon kasamang tagapagmana ni Kristo? So warning na maaaring magkaroon tayo ng misinformation at magdulot ito ng himaling quote-unquote humility sa ating mga buhay. Well, isang magandang halimbawa ay si Apostol Pablo. Ilang beses natin dinaanan ng verse na ito. So 1 Corinthians chapter 15 verse 10, ang sabi ni Pablo, but by the grace of God, what? I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. Ano sabi ni Pablo? But I labored more abundantly than they all. Nire-recognize na, nag-labor ako. Hindi sinabi ni Pablo, wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Ako'y alikubok lang, ako'y worm, ako'y uod lamang. No, sabi ni Pablo, I labored more abundantly than all. But still, he kept his pride in check, yet not I, but the grace of God which was with me. Ang gusto ko lang puntuhin natin dito sa halimbawa ni Pablo, this is how we ought to think. Na hindi basta wala na at kakansilahin mo at hindi mo nakokonsidera, yes, may ginagawa ka. Pero patuloy na ibibigay natin ang kaluwalhatian sa Panginoon na nire-recognize natin that anything that we do, we were able to do it because of the grace of God. Kaya ang papuri ay sa Panginoon lamang. This is a good example of the way we ought to think. Anong sabi ni Pablo? Balikan natin sa verse number 3, for I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to what? To think soberly. Kaysa doon sa taliwas doon sa maling kaisipan na masyadong mataas, ang kailangan daw ay mag-isip ng soberly. That word soberly means to be of sound mind, to be in the right mind, to be sane, sa matinong kaisipan. Madalas ito ay ginagamit sa taliwas ng pagiging lasing. At marami ang hindi nag-iisip ng tama patungkol sa kanilang sarili sapagkat sila ay lasing sa mga papuri ng mga tao. Sila ay lasing sa kanilang papuri sa kanilang sarili. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay mas mataas, mas mabuti kaysa sa iba. Sabi nga ng Proverbs 20 verse 6, most men, what? Will proclaim everyone his own goodness or faithfulness. But a faithful man who can find? Marami daw mga tao idedeklara yung kanilang, ako, faithful ako, ako, very good ako, ako, tapat ako kay Lord. Pero sabi na salita, a faithful man who can find. So maging maingat ho tayo na maaaring tayo ay lango sa papuri ng iba or ang pinaka-the best nating tagapuri ay sino?
sarili. We must think soberly. Isang halimbawa na napakahusay pumuri sa sarili ay ang isang Pariseo doon sa binigay na taninhaga ng ating Panginoong Jesus, the Pharisee and the publican. Sa Luke chapter 18 verse 10, anong sabi ng ating Panginoong Jesus? 2 men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. Verse 11, the Pharisee stood and prayed thus within himself. Nagpray siya, God, I thank Thee, nagpapasalamat sa Diyos. Pero anong laman itong prayer nito? That I am not as other men are. Sila, extortioners sila, unjust sila, adulterers sila, or even as this publican. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. So muli, itong Pharisee na ito ay langong-lango sa papuri niya sa kanyang sarili. At ang panalangin na ito ay hindi panalangin nagtataas sa Diyos, kundi panalangin nagtataas sa sarili. Naalala ko ang sabi ng isang komentary, binanggit niya ang Diyos one time, God, pero binanggit niya yung kanyang sarili, I thank Thee, I am not as others. Verse 12, I fast twice a week, I tithes. So, then puro patungkol sa kanyang sarili. So what would be the standard? What would be the standard nung pag-iisip natin soberly? Paano natin masasabi na sober, nasa tino? Paano natin nasasabi na may tamang pamantayan yung pananaw natin sa ating sarili? Anong pamantayan? Saan natin babase? Sabi ni Pablo, according as God hath dealt to every man the measure of faith. It is according to God. Hindi sang-ayon sa ating sariling pananaw, kundi sang-ayon sa Diyos. Sang-ayon daw saan? According to as God hath dealt. As God has given. Again, kung naalala niyo yung binasa natin kanina, sabi ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. Ako nga, nagawa ko nga ang mga nagawa ko by the grace of God. It is given by God. Paano natin susukatin yung ating mga sarili? Paano tayo magkakaroon ng tamang pananaw sa ating mga sarili? According to as God hath dealt to every man the measure of faith. Now, yung word na every man ho dyan doesn't mean every human being. Sangayon sa context sa verse 1, lahat ng mga tumanggap ng saving mercies ng Diyos. At sa verses 4 and 5, lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo. That means all believers. According to as God hath dealt to every man, that is every believer, the measure of faith. Sa ibang salin, ang pagkakasabi ito, by the amount of faith that God has given you. Sang-ayon sa pananampalataya o sa tindi o dami ng pananampalataya na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Now, without belaboring, gusto ko lang ipaalala sa atin na yes, ang pananampalataya ay bigay ng Panginoon. Ang ating pananampalataya sa Ebanghelyo ay bigay ng Diyos. Walang iniwan yan. Halimbawa lang naman, Virgin June. Halimbawa, binigyan ko kayo ng motor. Kanino galing yung motor? Halimbawa lang, binigyan ko kayo ng motor. Kanino galing yung motor? Sa akin. Sino magdadrive ng motor? Kayo. Kasi binigay ko. Ganoon din naman, sino ang sumasampalataya? Tayo. Pero kanino galing ang pananampalataya? Sa Diyos. At malinaw ang salita ng Diyos na ang pananampalataya ay bigay sa atin ng Panginoon. Sa John chapter 6 verse 65, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, and He said, therefore said I unto you, that no man can come unto me except it were what? Given unto him of my Father. And sa context in John chapter 6, yung paglapit kay Kristo, it means to come to Him by faith, to believe on Him. So, ang sinasabi ni Kristo rito, no man can come to me in faith, except it were be given of Him of my Father. Liban na ibigay sa Kanya ng Diyos. Kung tayo ngayon ay mananampalataya ni Kristo, hindi dahil sa anumang meron sa atin, meron tayong busilak na kaloob. Hindi, kundi dahil nahabag ang Diyos sa atin at ibinigay ito ng Diyos sa atin. Yes, we did exercise faith.
but it was given to us by God. Yung ating paglapit sa Kanya ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At nung tayo nanampalataya kay Kristo, ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 3, we were blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. At bahagi ng mga spiritual blessings na ito ay yung mga spiritual gifts, which is yun yung i-discuss ni Apostol Pablo sa verses 5 and so on ng Romans chapter 12. To make the long story short, the basis for sober consideration or sober assessment of ourselves ay sang-ayon sa binigay o patama, yung tamang pag-iisip o pananaw natin sa ating mga sarili ay sang-ayon sa ibinigay ng Diyos sa ating pananampalataya, at makikita yun sa pamamagitan ng mga kaloob sa atin ng mga spiritual gifts or abilities na gagamitin natin sa pagsamba o paglilingkod sa Kanya. Again, iyon ang ating pamantayan. One very good truth present here is the acknowledgement na ang mga ito ay bigay at biyaya ng Panginoon. So anumang meron tayo, kung ikaw man ngayon ay may ministry at nagagamit mo ang mga gifts and talents or abilities na ibinigay ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang isang napakagandang bagay dito ay kilalanin natin na ito'y galing sa Panginoon. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7, "For who maketh thee to differ from another?" Magkakaiba ba tayo? Yes. All throughout the week, I try to listen to at least 2 to 3 na mga messages ng iba't ibang mga pastor. Lahat sila ay gifted na mga speakers. Pero maging sa kanilang gifting ng pagiging good speakers, apt to teach, may iba't iba pa rin na mga level at iba't ibang kaparaanan. At ang tanong ni Pablo, who maketh thee to differ from another? Sinong gumawa sa'yo para maging iba sa iba? The answer is, sino? Ang Diyos. Ang Diyos. And what hast thou that thou didst not receive? Anong meron tayo? Anong meron ka na hindi mo tinanggap? Anong kakayahan, anong kaisipan, anong abilidad, anong material na bagay na meron tayo na hindi natin tinanggap mula sa mabiyayang kamay ng Panginoon? Wala. Ang tanong ni Pablo, now if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hast not received it? Eh kung tinanggap mo lang pala mula sa Diyos, bakit ka umaasta na parang hindi mo ito tinanggap, na parang all natural. It's me, bro. It's me. Ako lang to. Kakayahan ko lang to. Ang punto ay ito, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Ang maging mayabang dahil sa abilidad o kakayahan o kaloob na binigay ng Diyos o kaalaman o karunungan o liwanag na ibinigay ng Panginoon ay tunay na dakilang kontra. Dahil ito'y galing sa Diyos, bakit mo ipagmamayabang? Kaya nga ho, totoong sinabi ng isang mangangaral, there's nothing more contrary than a proud Christian. Dahil kung ikaw ay totoong Kristiyano, alam mo ng lahat, even the whole of our salvation ay biyaya ng Diyos. Walang lugar ang pagyayabang. Walang lugar ang mataas na tingin sa sarili. Dahil ito ay biyaya at galing sa Panginoon. So how do we ought to think? Paano natin dapat tingnan ang ating mga sarili? How can we make sure that we are thinking of ourselves soberly? We should always consider ang katotohanan na anuman na meron tayo at anuman ang kaya nating gawin sa paglilingkod ay galing sa Panginoon. Therefore, lahat ng papuri ay dapat pumunta sa Panginoon. That is how we ought to think.
Ang ganda nung sinabi ni Pablo nung nagkakaroon ng problema sa Korinto dahil nagkakabahabahagi ang mga members ng church, nagkakaroon ng faction sa loob ng church. I am of Paul, I am of Apollos. So, meron mga grupo-grupo sa loob ng church. Meron silang mga favorite preachers, favorite pastors, at yun yung naghahati sa loob sa kanila sa church. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:4, "For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos," ang sabi ni Pablo, "Are ye not carnal?" Translation, you're acting like unbelievers. Ang ganda ng tanong ni Pablo, who then is Paul? Who then is Apollos? Itong mga celebrity pastors, sino ba sila? Sino ba sila? Ano sabi ni Pablo? But ministers. Sila ay mga lingkod. Sila ay mga alipin. Gaano man kalawak ang maging abot ng popularidad o maaging abot ng impluwensya ng isang pastor o ng isang manggagawa, kung sa biyaya ng Diyos gamitin siya ng Panginoon sa buhay ng mga libo-libong mga mananampalataya at gamitin siya ng Diyos para ikaligtas ng libo-libong mga tao, sino ba siya? Siya'y lingkod. Sino ba tayo? Tayo lingkod. They're but ministers by whom ye are called. Sila ay mga lingkod na ginamit ng Diyos para tawagin kayo. Sila ay mga tools na ginamit lang ng Diyos para iligtas kayo. Hindi sila ang nagligtas sa inyo. Sila ay ginamit ng Diyos para tawagin kayo sa kaligtasan. Even as the Lord gave to every man. Ganon din naman ang ginawa ng Diyos sa bawat tao. Ang sabi ni Pablo, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Pag tinignan natin ang ating mga sarili ng higit sa dapat, ng higit sa ibang mga mananampalataya, o mas mabuti tayo kaysa sa iba sa loob ng iglesia, or mas special tayo sa ibang mga mananampalataya. Pride is working. At hindi yun ang tamang pag-iisip at tamang pananaw sa ating sarili. Now, bakit ko dinidiinan ito? There's nothing more that can destroy unity than pride. Ang isa sa mga dakilang tagawasak ng pagkakaisa ay ang kayabangan. At pag binasa natin, pag binuloy natin ang basa sa verse 3 and sa verse 4, binibigyang diin ni Apostol Pablo, we are one body, one body, one body in Christ. And pride will destroy that. Yun ay wawasakin ng kayabangan. So muli, balikan natin sa Romans 12 verse 3, "For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly." At anong basihan? According as God has dealt to every man the measure of faith. So we must have a sober consideration of our gifts. Magkaroon tayo ng tamang pag-iisip, tamang estima ng ating mga kaloob. At again, but the very word, mga kaloob, ibig sabihin, hindi galing sa atin, may pinanggalingan, galing sa Diyos, at wala tayong maipagmamalaki at dapat ipagyabang. Number 2, a serious consideration of our diversity. Verse 4 and 5. Gusto ko lang kung basahin natin ito, and please take note of those words that give note sa diversity or pagkakaiba-iba. Verse 4, as we have what? Many members in one body, all members have not the same office. Verse 5, so we, being many, are one body in Christ, and every one member one of another.
So please notice yung mga words, many members, all members, we are being many. Everyone members of one another. Hina-highlight nito ang katotohanan that in the community of the believers, in the body of Christ, in the church, there is real diversity. Merong pagkakaiba-iba. Again, sino ang gumawa para tayo ay magkaiba-iba? Ang Diyos. Hindi aksidente na iba si Brother Paul kay Brother Junjun, at iba si Brother Junjun kay Brother Jasnel, na iba si Brother Jasnel kay Brother Roger, at iba si Brother Roger kay Brother Aldrin, at iba si Brother Aldrin kay Brother Patrick, iba si Brother Patrick kay Brother Daryl, at sa mga ladies, hindi aksidente na tayo iba-iba. Ang Diyos ang gumawa. At ang Diyos ang dapat tumanggap ng papuri. As we have said, being a part of the church is not a prerequisite to be saved, but to be a faithful Christian, church is a prerequisite. Ina-assume ni Apostol Pablo na ang mananampalataya, ang isang taong tunay nakaranas ng maraming kahabagan ng Diyos sa kaligtasan, ang isang mananampalataya na ino-offer ang kanyang sarili bilang haing buhay sa Panginoon ay bahagi ng isang masigla at aktibong komunidad, bahagi ng katawan ni Kristo, bahagi ng iglesia ni Kristo. Now, pag sinabi natin Iglesia ni Cristo, hindi ho yung relihiyon dyan ang tinutukoy ko. Actually, sa salita ho ng Diyos, at mabilis lamang, magkaroon tayo ng crash course patungkol sa konting ecclesiology, patungkol sa doctrine of the church, sa New Testament particularly. Ang word the church ay generally ginagamit at merong dalawang idea, and that is the universal church and the local church. Una, tignan natin the universal church. Put it simply, ang universal church ay pumapatungkol sa lahat ng mga tunay na mananampalataya sa bagong tipan. Ano man ang iyong religious denomination, gaano ka mang katagal o kaiksi sa iyong pagiging mananampalataya, gaano mang ka-mature ikaw sa pagiging Kristiyano o kakulangan mo sa maturity, gaano ka mang ka-advance sa sanctification o kakulangan mo dito, ano man mga pagkakaiba natin, let's say, sa mga secondary issues, as long as a person ay isang tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo, siya ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ang sabi ng Ephesians chapter 3 verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ. How? Not by joining a religious group, but by the gospel. So ang isang hentil at sa konteksto ng Ephesians, kahit isang Hudyo ay part of the same body. Ito yung tinawag ni Pablo na one new man. That is Jews and Gentiles in one body, and that is the church. Ephesians 5 verse 23 ang sabi, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and is the savior of the what? The body. So the body is the church of Christ, which is the head is Christ. At ang bawat tunay na mananampalataya ay bahagi ng katawan na ito. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 12 verse 13, for by one Spirit are we all baptized into one body. Meron lamang iisang katawan. Hindi marami. Iisang katawan. We are baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So anuman tayo, hentil o hindi, Pilipino, Amerikano, Hapon, anuman ang ating lahi, kung tayo nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, tunay naman nanampalataya ng Ebanghelyo, we were all baptized into that one body. That is the universal body. One body. Pero pag binasa natin ang salita ng Diyos, for example, sa Galatians chapter 1, verse 1. Galatians chapter 1, verse 1. Ang sabi, Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and to all the brethren which are with me, unto what? Unto the churches. Singular, plural? Plural ano? Teka muna, Brother Paul, kala ko ba one body?
And the body is the church. Kung one body, dapat one church lang. Eh bakit dyan? Plural. And by the way, Galatia is a region. Parang region 3. At dun sa region 3, maraming mga lugar. At maraming mga churches in that region or province of Galatia. Or sa Revelation chapter 1, verse 10, ang sabi, Revelation 1 verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. Verse 11, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest write in a book and send it unto the what? 7 churches which are in Asia. At naging particular, church sa Ephesus, church sa Smyrna, church sa Pergamos, church sa Thyatira, church sa Sardis, at church sa Philadelphia, at sa church sa Laodicea. So ang punto ay ito, yes, there is one body composed of all believers in the New Testament anywhere, the universal body of Christ. But there is also in the New Testament the recognition of local churches in different localities. So ito ay bagay na hindi natin pwedeng ikaila. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1, ang sabi ni Pablo, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, unto the church of God, naging particular siya, which is at Corinth. So ang ina-address ni Apostol Pablo ay yung church of God, that is mga believers, particularly na nasa Corinth. So this is the local church. So yes, merong one body composed of all believers in the New Testament anywhere. Pero merong mga local churches na kung saan doon natitipon, nagsasama-sama ang mga tunay na mananampalataya. Let me define and let me borrow ang definition ni John Piper. Ang sabi niya, a local church is a group of baptized believers who meet regularly to worship God through Jesus Christ, to be exhorted from the Word of God, and to celebrate the Lord's Supper under the guidance of duly appointed leaders. Now, why am I stressing this? Brother Paul, bakit tayo nagkaroon ng ecclesiology? Why am I stressing this? Because an honest study of Romans chapter 12 cannot be separated from a right and serious understanding and commitment to the local church. Dahil ang tamang pag-aaral, appreciation, at application, If you will want to really offer our bodies as living sacrifice, pagtutuloy mo ang basa ni Apostol Pablo, ang konteksto noon ay sa lokal na iglesia. At tingin ko ho, dito nagkakaroon ng kakulangan ng maraming mga churches na so much na i-emphasize, yes, hindi kailangan ng church para maligtas. Yes, we believe in that one body of the Lord Jesus Christ. But we must give serious consideration, attention, and as we will see sa mga susunod natin pag-aaral, commitment. Bakit commitment, Brother Paul? Kasi sabi ni Pablo, we are members of one another. Membro natin ang isa't isa. So hindi ko lang kayo membro rin ako, at then membro nyo rin natin ang isa't isa. Bahagi. At ang larawan na ipininta ay larawan ng katawan. At subukan mong kurutin ng isa mong daliri, apektado ang buo. Nasabukan nyo na nasa jeep kayo, tapos may sumakay, naka-high heels pa. Tapos nasaktuhan nyo isang daliri mo sa paa. Tingin mo, hindi maapektuhan ang buong katawan? Kasi bahagi. At dito lalabas na napakahalaga ng isang lokal na iglesia sa isang tunay na mananampalataya. And for the lack of time, itutuloy natin next Sunday, we must give serious consideration to our diversity as those who have been redeemed by Christ. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po
Salamat po na ginawa mo kaming kabahagi ng iisang katawan ng aming Panginoong Hesukristo. At salamat din po, O Diyos, na kami yung kinahabagan at pinagkalooban mo kami ng iba't ibang mga kaloob, kakayahan. At nawa, O Diyos, magamit natin ito, mapaglingkod namin ito sa tamang kaparaanan. Bantayan mo kami, Panginoon. Tunay, ang aming puso ay may kayabangan. Napakadaling mahulog sa kayabangan. Tulungan mo nawa kami na magkaroon kami ng tamang pananaw, estima sa aming sarili. Hindi sang-ayon sa aming mga sariling mga pamantayan, kundi sang-ayon sa iyong pinagkaloob sa amin at rason kung bakit mo binigay sa amin kundi upang maipaglingkod para sa iyong kapurihan. Ingatan mo po ang iyong iglesia sa dakong ito. Nawa patuloy na lalo pang maging malakas, lalo maging magkaisa sa katotohanan mo at sa kapurihan mo ang bawat mananampalataya. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.